Sa ibang balita, bigo si Justice Secretary Leila De Lima na makuha ngayong araw ang kumpirmasyon ng Commission on Appointments. Sa halip, itutuloy ang pagsalang ni De Lima sa komisyon sa susunod na linggo. Samantala, lusot na sa committee level ng Commission on Appointments ang nominasyon ni DSWD Secretary Dinky Soliman. Si Sam Ramirez ang ating tagapagbalita. Naunsyame ang pagkumpirma ng Commission on Appointments o CA kay Justice Secretary Leila De Lima. Sunod na rin sa hiling ni Senate Majority Floor Leader Alan Peter Cayetano na magsagawa pa ng isang deliberasyon. Tinuligsa rin ni Sandra Cam, Pangulo ng Whistleblowers Association of the Philippines, ang nominasyon ni De Lima. Ayon kay Cam, incompetent anya si De Lima. Kita rin na pinapabora ni De Lima ang tinaguriang pork barrel queen na si Janet Lim Napoles dahil sa pagbisita ng kalihim sa ospital ng Makati noong Abril. Bagay na mariin namang itinanggi ni De Lima. I've told some people that I find myself in a damn if you do or damn if you don't situation now. Because if I suddenly stop pursuing the allegations of Mrs. Napoles, then some quarters and maybe the opposition would accuse us of trying to cover up the allies that have been implicated in the Napoles affidavits. If I pursue, on the other hand, if I'm pursuing this, and which I do, I'm indeed pursuing this, then some people are quick to accuse me of lawyering for Mrs. Napoles, which is an unfair accusation. Samantala na irekomenda na ng Committee on Labor, Employment and Social Welfare ng CA si Soliman bilang sekretary ng DSWD. Ngunit di gaya ng nakagawian, hindi prinisenta ng komite si Soliman sa plenary session para sa pagkumpirma ni Senator Franklin Drilon na siyang chairperson ng Commission on Appointments. Mariin na itinanggi ni Estrella at Drilon ang mga paratang na kaya ipinagpaliban ang pagpresenta kay Soliman sa plenaryo para hindi maharang ni Senator Miriam Defensor Santiago, isa rin sa kanilang mga miyembro. Ang akala kasi namin baka hindi pa, no? So hindi pa namin siya in-schedule this afternoon. It is but proper na paunahin muna namin yung mga nakakasigurado. So it's not true na parang may conspiracy among the LP leaders now? No, there is no such thing. There is no committee report submitted. Now, if it was submitted, then we could have scheduled it for plenary, and Senator Miriam could have invoked Section 20. Matatandaang nagpahayag si Santiago ng kanyang intensyon na harangin ang nominasyon ni Soliman dahil sa kanyang pananaw, si Soliman ay balimbing. Anya, masugid na supporter ang kalihim ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Ngunit agad siyang bumaliktad nang naiipit na si Arroyo sa ilang issue ng korupsyon. Sa isa pang liham, tinuligsa din ni Santiago ang planong kumpirmahin si Soliman sa susunod na linggo bago mag-recess muli ang Senado. Sa ilalim ng CA rules, hindi na maaaring gamitin ni Santiago ang kanyang veto power upang i-invoke ang Section 20, kung saan mabibinbin ang kumpirmasyon ng isang appointee kapag huling araw na ng sesyon ng Senado bago sila mag-adjourn. When the confirmation is brought on June 11, Senator Miriam can certainly oppose. And But not invoke Section 20. But not invoke Section 20, so that the opposition will be subject to debate and will be voted upon. Okay. Nakatakdang ipagpatuloy ang deliberasyon kay Secretary De Lima at COA Commissioner Heidi Mendoza kasabay ng pagkumpirma kay Social Welfare and Development Secretary Soliman sa susunod na linggo, ika-11 ng Hunyo, huling sesyon ng Kongreso bago muling magbakasyon. Para sa Telebisyon ng Bayan, Sam Ramirez.